Ako nga pala si Shane, isang estudyante dito sa Maynila. Fourth year na ako sa kursong Mass Communication at sanay na akong magpuyat dahil sa mga thesis, report at kung ano-anong project. Gabi-gabi akong umuwi ng halos alas 12 ng gabi, pero may isang kakaibang gabi akong naranasan. Isang ordinaryong Biyernes na nauwi sa kakaibang karanasan. Pagkatapos ng mahabang araw sa school, nagpasya akong dumaan sa 7-Eleven malapit sa terminal. Doon kasi ako madalas nagpapahinga kapag sobrang pagod na. Paborito ko pa naman yung instant ramen nila at mainit na kape. Paglapit ko pa lang sa tindahan, napansin kong tahimik ang paligid. Kakaibang katahimikan, yung tipo na maririnig mo pati hampas ng hangin sa tarpaulin ng karatig na tindahan. Pagpasok ko sa loob, tumunog ang pinto. Karaniwan ay may mga estudyante, call center agent o delivery rider na bumibili pa sa oras na yon. Pero ngayong gabi, ako lang ang tao sa loob. Yung cashier, isang lalaki na mga nasa 30 siguro, nakasandal sa counter habang nakatingin sa cellphone niya. Halos hindi man lang siya lumingon nang pumasok ako. Tahimik, walang background music, tanging tunog lang ng fluorescent light ang maririnig. Habang naglalakad ako sa aisle, ramdam ko ang lamig ng aircon, pero parang iba ang lamig na yon. Hindi yung typical na galing sa hangin, kundi yung lamig na dumidikit sa balat mo na parang sobrang lamig. Kinuha ko yung cup noodles at nilagay sa microwave. Habang naghihintay, napansin kong parang may gumalaw sa may salamin sa gilid. Akala ko nung una, reflection ko lang. Pero nang tumingin ako ulit, parang may aninong mabilis na dumaan sa labas. Dumaan lang saglit. Parang may taong nagmamadaling tumakbo. Pero nang silipin ko sa labas, walang tao. Pati ang paligid ng kalsada, tahimik at madilim. Bumalik ako sa loob, pero hindi ako mapakali. Naramdaman kong unti-unting tumataas ang balahibo ko. Nilingon ko si Kuya Cashier, pero nakatungo pa rin siya, hawak ang cellphone. Hindi man lang nag-react. At habang nag-iintay ako sa tapat ng microwave, ramdam ko yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may presensya sa loob ng tindahan, nakamasid. Nang tumunog ang microwave, sabay kong narinig yung click ng pinto sa likod, yung access door papunta sa stockroom. Wala namang ibang tao, pero parang may pumasok. Pagkasara ko ng microwave, biglang sumabay yung tunog ng pinto sa stockroom. Parang may malakas na hangin na bumukas mula sa loob. Napalingon ako, at sa sobrang tahimik ng paligid, halos marinig ko ang sarili kong paghinga. "Kuya, may tao po ba sa likod?" Tanong ko ng marahan. Walang sumagot. Nakayuko pa rin yung cashier. Pero napansin kong hindi na gumagalaw ang kamay niya. Para bang nakapako lang siya sa pwesto. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. "Kuya?" Walang sagot. Hanggang sa mapansin kong nakabukas ang mata niya, pero parang walang buhay. Nakatitig lang sa cellphone, na ngayon pala'y black screen na. Biglang sumipol ang malamig na hangin galing sa stockroom. Sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Dahan-dahan kong nilingon, at doon ko nakita may babaeng nakatayo sa madilim na bahagi ng stockroom. Nakasilip lang mula sa pintuan. Mahaba ang buhok, basang-basa. Ang puti ng balat niya, pero may mga bahagi na parang itim na nalulusaw. Parang nasunog o nabubulok.
Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tila nanigas ako sa kinatatayuan ko. Unti-unti siyang lumabas mula sa dilim. Yung paa niya, nakalutang. Ang sahig ng 7-Eleven, biglang naging basang-basa na. Kahit wala naman akong narinig na tumulo o bumuhos kanina. Kuya, kuya, may tao sa likod mo. Halos pasigaw kong sabi. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Hanggang sa marinig ko ang crack ng leeg ng cashier. Dahan-dahan niyang inaangat ang ulo niya. At sa ilalim ng liwanag, nakita kong itim yung mata niya. Doon ako napaatras. Hawak ko yung mainit na cup noodles na parang wala na akong maramdaman. Tumakbo ko palabas ng tindahan. Pero biglang naglock ang pinto. Kahit anong hatak ko, ayaw bumukas. Nakikita ko sa refleksyon ng glass door, may nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, at may mga markang parang nasunog sa leeg at sa braso. Nang mapakurap ako, bigla siyang nawala. Pero yung amoy ng basang lupa at nasusunog na buhok, naiwan. Biglang namatay yung ilaw. Nawala ang kuryente sa loob ng 7-Eleven. At tanging emergency light lang sa sulok ang nagbibigay ng mapulang liwanag. Sa liwanag na yun, nakikita kong nakasabit na sa kisame ang cashier. Parang tinernuhan ng mahabang buhok na nakapulupot sa leeg niya. Sumigaw ako ng malakas at sa sobrang takot ko, nawalan ako ng malay. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng tindahan, hawak ng isang tanod. Ayon sa kanila, nakaupo daw ako sa harap ng saradong 7-Eleven, nanginginig at walang malay. Pero ang nakakapangilabot at pinagtataka ko, ayon sa mga residente, matagal na raw sarado ang branch na yun. Nasunog daw ang 7-Eleven na yun. 2 taon na ang nakalipas at namatay ang cashier na lalaki kasama ang babaeng empleyado na natagpo ang nakulong sa stockroom. Matapos ang nangyari, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Pero sa ngayon, okay naman ako. At bihira na rin akong pumunta sa 7-Eleven, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Grace. Bagong pasok lang na crew sa 7-Eleven dito sa May Cubao. First job ko to, kaya kahit panggabi ang shift, okay lang sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, mas madali siguro kapag gabi. Konti lang ang customer, tsaka tahimik. Pero hindi ko alam na yung katahimikan na yun, siya palang magbibigay sa akin ng takot na hindi ko makakalimutan. Unang linggo ko pa lang nun, night shift schedule agad ako. Mula 10 PM hanggang 6 AM. Kasama ko si Kuya Ben, isa sa mga matagal ng staff doon. Mabait siya, mahilig magkwento. Pero napansin ko, tuwing madaling araw, tahimik siya bigla. Parang laging alerto. Sabi ko pa nga minsan, Kuya, bakit parang laging may tinitignan ka sa may aisle? Ngumiti lang siya. Wala yan, Grace. Sanayan lang yan sa gabi. Minsan kasi may mga gumagalaw talaga. Hindi ko pa gaanong pinansin. Pero isang gabi habang nag-aayos ako ng mga chips at canned goods, biglang may nalaglag. Isang pack ng chichirya. Galing sa gitna ng shelf, hindi sa gilid. Wala namang hangin, wala ring dumaan. Pero kinuha ko
Ibinalik ko ulit. Ilang minuto lang, may bumagsak na naman. Napatigil ako. "Kuya Ben, baka may pusa rito." "Wala yan," sagot niya habang nakatingin sa CCTV monitor. Pero napansin kong nanlaki yung mata niya habang pinapanood ang screen. Lumapit ako para tignan. Sa camera, kita yung shelf kung saan ako nag-aayos kanina. At sa ilalim nito, may batang nakaupo. Mga 5 o 6 na taon siguro. Nakatago at nakayuko lang. Paglingon namin sa aktual na shelf, wala naman. Tahimik lang, pero ang mga paninda, unti-unting gumagalaw. Parang may humihila mula sa loob. Binalik ko na lang ang mga nahulog at nagkunwaring kalmado. Pero yung kaba ko, hindi mawala. Lalo na nang marinig kong parang may tumatawa sa likod ng rep ng soft drinks. Mahina, parang tawa ng bata. Hindi ko alam kung iisipin kong pagod lang ako o kung talagang may batang naroon. Pero simula nun, tuwing duty ko sa gabi, laging may nalalaglag na paninda. Kahit walang tao, kahit walang hangin. Pagkatapos ng ilang gabi na paulit-ulit na may nalalaglag na paninda, sinubukan kong wag na lang pansinin. Sabi ko sa sarili ko, baka nga pagod lang ako o kaya guni-guni lang. Pero dumating yung gabi na hindi ko na kayang itanggi. May bata talaga roon. 12:00 na ng gabi. Ako lang ang nasa loob ng 7-Eleven. Si Kuya Ben, nagpunta raw saglit sa likod para mag-inventory. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng freezer at electric pa ng maririnig. Habang nag-aayos ako ng mga chichirya, biglang may bumagsak ulit. Isang bote ng iced tea. Napabuntong hininga ako. Ay nako, ayan na naman. Pinulot ko, pero napansin kong may mga maliliit na yapak sa sahig. Basa, parang mula sa paa ng bata. Sinundan ko yung yapak papunta sa dulo ng aisle. Pagdating ko ron, nakita kong gumagalaw ang isa sa mga laruan sa may display. Yung maliit na keychain na umiilaw kapag inalog. Pero walang tao. Kinilabutan ako. Dahan-dahan akong umatras, hawak ang walis, nang marinig kong parang may naglalakad sa likod ko. Maliliit na hakbang. Tapos may humawak sa laylayan ng uniforme ko. Paglingon ko, may batang lalaki. Mga 5 o 6 na taong gulang siguro. Maputla ang muka, basa ang buhok na parang bagong ligo. Suot ang lumang school uniform. Pero yung mga mata niya, puro itim. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi kumikibo. "Anong ginagawa mo rito?" Nanginginig ang boses ko. "Mainit. Mainit sa likod," sabi niya ng mahina. Napaatras ako. Anong ibig mo sabihin? Ngunit bago ko pa masabi ulit, biglang bumukas ang pinto ng stockroom. Sumabay ang malakas na amoy ng usok at sunog na goma. Nakita kong parang may itim na usok na lumalabas sa loob. At sa gitna ng dilim, may siluetang bata. Nakatayo, parang may apoy sa paa. Napasigaw ako. Tumakbo palabas ng 7-Eleven. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto, bumukas bigla ang aircon at lahat ng ilaw nagpi-flicker. Sa salamin ng pinto, nakita kong nakatayo ulit yung bata sa loob. Nakangiti, hawak-hawak yung bote ng iced tea na nahulog kanina.
Paglabas ko, doon lang ako nakahinga. Nanginginig ang kamay ko. Pawis na pawis. Ilang sandali pa, lumabas si Kuya Ben galing sa stockroom. Galit na galit. "Grace, bakit mo binuksan yung pinto?" "Hindi ko binuksan, kuya. Walang bumukas dyan. Laging nakalak yun sa gabi." Kinabukasan, sinabi ko kay Kuya Ben lahat ng nakita ko. Ang sabi niya lang, "Hindi ka nag-iisa, Grace. Lahat ng bagong staff, napapansin yung batang yun." Kunento niya na ilang taon na raw bago ako pumasok, may bata raw na nalunod sa kanal sa likod ng tindahan. Madalas daw sumilong doon tuwing umuulan. At minsan daw, pumapasok sa 7-Eleven para magpalamig. Pagkatapos ng insidenteng yun, tuwing madaling araw, may mga crew na naririnig ng tumatawang bata o biglang nalalaglag na paninda. Pero ang pinaka-kakilakilabot, minsan kapag chinecheck nila ang CCTV, may nakikita silang batang umiikot sa loob kahit sarado na ang pinto. Simula nun, tuwing may duty ako sa gabi, nagiiwan ako ng candy sa tabi ng counter. Ewan ko kung totoo o hindi, pero mula nung ginawa ko yun, wala na ulit na laglag na paninda. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw po. Sana mapili itong kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Mang Rodel. Nagbebenta ako ng balot sa may kanto malapit sa 7-Eleven. 3 taon na ako sa pwesto ko, kaya kabisado ko na ang daloy ng gabi. Kung anong oras dumarami ang tao, kung kailan tahimik, at kung kailan nagiging sobrang eerie ang paligid. Madalas, 12:00 na ako nagsisimula magbenta hanggang 3:00 ng madaling araw. Sanay na ako sa dilim, sa katahimikan, at sa mga kakaibang tunog ng gabi. Pero may isang gabi na kahit anong pilit kong kalimutan, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko. Nung gabing yun, tahimik ang paligid. Hindi masyadong mainit, pero ang hangin parang mabigat. Ilang beses kong sinindihan ang ilaw ng kariton ko. Parang ang dilim ng paligid kahit maliwanag naman ang poste. Sa loob ng 7-Eleven, may isang cashier lang na naka-duty. Nakikita ko siya mula sa salamin, abala sa pag-aayos ng mga paninda. Wala masyadong customer kasi 10 oras na rin. Nasa harap ako ng tindahan, inaayos yung mga balot ko. Nang bigla kong naramdaman yung malamig na simoy ng hangin. Yung tipo ng lamig na may kasamang kaba. Napalingon ako sa gilid ng tindahan kasi parang may dumaan. Isang anino. Mahaba ang buhok, nakaputi, pero sobrang bilis. Akala ko nung una, tao lang o sasakyang dumaan. Pinilit kong ibaling ulit ang atensyon ko sa mga paninda. Pero kakaiba yung pakiramdam. Yung pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Nilingon ko ulit yung 7-Eleven at doon ko napansin may babaeng nakatayo sa loob. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakatago ang muka. Nasa may bandang rep ng soft drinks. Hindi gumagalaw. Akala ko customer, pero kakaiba. Walang pumasok na tao. Hindi rin tumunog niyang pinto. Nakatitig lang siya ron. Parang alam niyang nakatingin ako sa kanya. Maya-maya, gumalaw siya. Dahan-dahan, papunta sa may salamin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako natigilan. Pero parang may mabigat na humawak sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. At habang lumalapit siya, napansin kong hindi gumagalaw ang pinto kahit nakatapat na siya. Ang katawan niya
parang dumadaan lang sa hangin at nang matapat siya sa salamin, tumigil siya ron. Tinitigan niya ako. Maputla ang balat, itim ang mga mata. Sa mismong salamin, kita kong nag-aalon-alon ang paligid niya na parang usok. Tapos bigla niya akong nginitian. Biglang bumukas ang sliding door ng 7-Eleven nang walang pumapasok. Kasabay nun, naramdaman kong dumaan yung hangin sa tabi ko. Tumingin ako ulit sa loob. Wala na yung babae, pero yung pinto nakabukas pa rin. Sinubukan kong tawagin yung cashier, pero hindi yata ako narinig. Nandun lang siya sa counter, hawak yung cellphone niya. Kinabukasan, tinanong ko yung cashier habang nag-aalmusal siya sa labas ng tindahan bago magbukas. Sabi ko, may nakita ka bang babae kagabi mga 12:00? Napahinto siya. Tinignan lang ako ng matagal. Tapos ang sabi niya, "Sir, huwag ka nang magbenta ng ganong oras dito. Madalas raw may nagpaparamdam dyan tuwing madaling araw." Sino raw? Natahimik siya saglit bago sumagot. "Babae. Dati raw nagtatrabaho rito. Madalas nakikita ng mga nagtitinda sa labas. Akala nila tao lang, pero kapag tinitigan mo ng matagal, hindi niya na tinuloy yung sinabi niya." Simula nun, tuwing mag-12 ng gabi, nililigpit ko na ang mga paninda kong balot at hindi na nagpapalait ng sobra. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Sana po mapili ang kwento ko at masama sa mga stories ng pagsapit ng Takip Silim YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari sa akin sa Divisoria nitong nakaraang linggo lang. Pumunta lang naman talaga ako doon para mamili ng pangregalo sa pamangkin ko. Wala akong kasama noon dahil busy ang mga kaibigan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, sandali lang naman to. Bibili lang ako ng laruan. Pagdating ko sa Divisoria, kagaya ng dati, siksikan, maingay, at puro tao. May nag-aalok ng kung ano-anong paninda. May sumisigaw ng 300 at halos wala ka nang madaanan sa dami na nagmamadali. Habang naglalakad ako, bigla akong napansin sa dulo ng isang makipot na iskinita. May tindahan na tila hindi ka pansin-pansin. May mga nakasabit na teddy bear at mga laruan. Pero kakaiba kasi ang tahimik ng paligid. Parang hindi naaabot ng ingay ng palengke. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersang humahatak sa akin, papasok. Siguro mas mura rito, sabi ko sa sarili ko. Kaya kahit medyo nag-aalangan ako, pumasok ako. Pagpasok ko, agad kong napansin na ang ilaw ay mapusyaw. Parang dilaw na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. May mga lumang makina, stop toys na parang antique. At kahit bagong linis ang sahig, may alikabok at lumang tela sa loob. Sa likod ng counter, may matandang babae, nakaupo at parang hindi gumagalaw. Akala ko tulog siya. Nilapitan ko ng bahagya at mahina ako nagtanong, "Manang, magkano po itong teddy bear?" Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Malalim ang mga mata niya at walang kislap ang mga yun. Ngumiti siya, pero kakaiba ang ngiti. Malamig at pilit. Sabi niya, "Iyan dati, paborito ng bata rito." "Anong bata po?" tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Biglang tumunog ang isang music box sa likod ng tindahan.
kahit wala naman akong nakitang gumalaw. Yung tono niya, mabagal at parang sira. Kinilabutan ako. Lumapit ako sa shelf at doon ko nakita isang lumang litrato ng isang bata na may hawak na teddy bear. Nakaparehong kapareho nung tinitignan ko. Pero yung nakasulat sa likod ng larawan, para kay Lisa, huling regalo, Disyembre 2005. Doon ko naramdaman yung lamig ng hangin sa batok ko at parang may bumulong sa tenga ko. Huwag mong kunin yan. Akin yan. Lumingon ako, pero walang tao sa likod ko. Nang ibalik ko ang tingin ko sa matandang babae, wala na siya sa upuan. Dali-dali akong tumakbo palabas. Pagtingin ko sa labas, wala na rin yung tindahan doon. Puro saradong bodega lang ang nadaanan ko. Parang naglaho yung lugar na pinasukan ko. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yun, kinikilabutan pa rin ako. At sa tuwing dumadaan ako sa Divisoria, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung bulong na yun. Pagkatapos kong tumakbo palabas ng iskinitang yun, halos hindi ko alam kung saan ako dadaan. Nanginginig ako at parang nawawala sa sarili. Hindi ko na halos maalala kung saan ako dumaan papunta sa jeep terminal. Ang alam ko lang, gusto ko lang makalayo agad sa Divisoria. Pero pag uwi ko sa bahay, doon nagsimulang mas maging kakaiba ang lahat. Pagpasok ko sa kwarto, napansin kong may plastic bag sa ibabaw ng kama ko, kulay puti at parang galing sa tindahan. Nakalagay sa loob yung teddy bear na tinitigan ko kanina. Kinilabutan ako. Wala naman akong binili. Hindi rin ako tumigil kahit sandali nung tumakbo ako palabas. Tinignan ko yung tag sa teddy bear. Nakasulat pa rin doon ang pangalan. Para kay Lisa, Disyembre 2005. At amoy na amoy ko pa rin yung lumang alikabok at amoy ng tindahan na parang galing sa lumang aparador. Kinagabihan, habang sinusubukan kong kalmahin ng sarili, inilagay ko muna yung teddy bear sa sulok ng kwarto. Pero mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng music box. Yung parehong tunog na narinig ko sa tindahan. Mabagal, paulit-ulit, parang sira. Napalingon ako. Walang music box sa kwarto ko. Pero yung tunog, nanggagaling sa teddy bear. Tapos, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan itong inikot ang ulo niya. Parang tinitignan ako. Tapos sa bibig nito, may mahina pero malinaw na boses ng bata. Bakit mo kinuha ang regalo ko? Halos mapatili ako. Tinapon ko agad yung teddy bear sa sahig at tumakbo palabas ng kwarto. Pero kahit sarado na ang pinto, naririnig ko pa rin yung mahinang tawa ng bata sa loob. Kinabukasan, dinala ko agad ang teddy bear sa barangay hall. Sinabi ko sa tanod kung saan ko nakita yon. Pero nang ibalik namin sa lugar, wala talagang ganoong tindahan. Puro bakanting pwesto lang at saradong bodega. Sabi ng isang matandang tindera sa katabi, "Ay naku iha, baka doon ka napadpad sa dating tindahan ni Aling Rosa. Matagal nang sarado yun. Nasunog kasi dati. Yung anak niyang si Lisa, doon namatay." Parang nawala ang dugo ko sa muka. Yung larawan sa tindahan, yung pangalan sa teddy bear, yung boses ng bata kagabi, lahat nag-connect. Pag uwi ko, wala na yung teddy bear sa plastic bag.
parang naglaho. At matapos yun, hindi na ako pumunta sa Divisoria nang walang kasama. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Sana mapili. Hello, Boss Dave. Gusto ko lang magkwento. Sana mapili. Ako po si Christian. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na delivery company sa Maynila. Araw-araw akong dumadaan sa Divisoria, lalo na kapag galing akong night shift. Sanay na ako sa gulo, sa ingay, sa amoy ng kape, pawis at usok ng jeep. Pero isang gabi, may nadaanan akong hindi ko kailanman gustong daanan ulit. Gabi na ako nakauwi nun, mga 11:00 ng gabi. Dala ko pa ang bag ko at habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada, napansin kong walang halos tao. Madalas kahit 10 oras, may mga nag-aayos pa ng paninda. Pero nung gabing yun, tahimik. Habang naglalakad ako, may napansin akong makitid na daan sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Naisip kong shortcut siguro yun, papunta sa jeepney terminal. Pero may maitim na tolda sa may dulo at naririnig kong parang may mga tao. Naisip ko baka may nagbebenta pa ng mga murang items. Baka makachamba ng relo o cellphone. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko pa lang, iba na agad ang pakiramdam ko. Malamig ang hangin. Pero may kakaibang amoy. Parang pinaghalong usok, kalawang at dugo. Sa loob, may mga mesa at mga taong nakasuot ng itim. Parang hindi mga ordinaryong tindero. Yung mga paninda nila, mga relo, cellphone, alahas. Pero karamihan, lumang-luma o may mga marka ng paso at gasgas. May lumapit sa akin, lalaking kalbo na may malalim na boses. "Bibili ka ba?" Sabi niya, sabay tingin ng matalim. Titingin lang po sana." "Dito, hindi pwedeng titingin lang," sagot niya. Sabay itinutok ang daliri niya sa isang kahon sa gitna ng mesa. "Tignan mo to." Pagbukas niya ng kahon, halos natigilan ako. Mga cellphone na basag ang screen, pero may dugo sa gilid. Akala ko prank lang. Pero nung isa pa niyang kasama ang lumapit at naglabas ng wallet na may ID at litrato ng isang babaeng umiiyak, napaatras ako. Tinanong ko, "Saan galing yan?" "Huwag kang mag-usisa. Dito lahat ng gamit may pinagmulang buhay." Habang sinasabi niya yun, napansin kong may mga tao sa dulo ng pwesto. May nakaupo pero parang walang malay. Nakayuko, hindi gumagalaw. Akala ko mga manikin. Pero nang tumulo ang dugo sa sahig, doon kong napagtantong mga tao yun. Bigla kong narinig na may boses sa likod ko. "Isasama ka ba namin? O bibili ka lang?" Nang lingunin ko, nasa likod ko na yung lalaking kalbo. Hawak ang kutsilyo. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Pero paglabas ko sa iskinita, wala na yung daanan. Parang pader na lang. Nakita ko lang ang sarili kong nakatayo sa tapat ng saradong bodega. Puro kalawang ang bakal at may nakasulat na "No entry." Pagkatapos kong makatakas ng gabing yun, halos hindi ako makatulog. Nanginginig pa rin ako at kahit pilit kong
ipaliwanag sa sarili ko na baka imahinasyon lang yun, alam kong totoo ang nakita ko. Hindi ko malimutan yung mga mata ng mga taong nakaupo, parang mga kaluluwang walang buhay, at yung lalaking kalbo na parang taga-ibang mundo. Kinabukasan, dinala ko ang kwento ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. Siyempre, tinawanan lang nila ako. Christian naman, baka napagod ka lang. Alam mo naman sa Divisoria kung ano-anong klase ng tao nandun, sabi ng isa. Pero may isa akong kasamang matanda na biglang tumahimik nang marinig niya ang kwento ko. Sabi niya, "Christian, huwag ka nang dumaan doon. Hindi ka dapat nakapasok sa lugar na yun. Dati, may tinatawag silang black market. Hindi para sa buhay ang mga paninda doon." Hindi ko siya pinansin, pero kinagabihan, nagsimula ulit ang kakaiba. Habang naglalakad ako pa uwi, may nadaanan akong isang lumang cellphone sa gilid ng kalsada. Basag ang screen at may dugo sa gilid, katulad ng nakita ko sa loob ng black market. Naisip kong itapon, pero bago ko pa mahawakan, tumunog ito. Pagtingin ko sa screen kahit basag, may malinaw na message. "Babalik ka, Christian." Halos mabitawan ko sa gulat. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Lahat ng tindahan, sarado. Pero naririnig ko ang mga may hinang yabag sa likod ko na parang sinusundan ako. Pag-uwi ko sa apartment, iniwan ko sa labas yung cellphone. Pero bandang 2:00 ng umaga, nagising ako dahil may tumatawag sa telepono ko. Pagtingin ko, unknown number. Nang sagutin ko, puro hingal at kaluskos ang narinig ko. Tapos may boses na pabulong. "Bumalik ka rito. May naiiwan ka pa." Kinabukasan, nagpa siya akong balikan ng lugar. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil hindi ako matahimik. Pagdating ko sa Divisoria, maliwanag pa. Pero nang dumating ako sa mismong lugar kung saan ko nakita ang iskinita, wala na yon. Puro pader lang at lumang kariton. Pero habang nakatayo ako roon, biglang may humawak sa braso ko. Isang pulis. "Pasensya na sir, bawal po dyan. Delikado. Marami nang nawawala rito," sabi niya. Tinanong ko kung bakit. "Dati, may mga black market daw dito. Pero nung sinalakay ng mga pulis, may nakita silang mga katawan sa ilalim ng gusali. Mga taong matagal nang patay, pero nakaupo pa rin. Parang nagbabantay ng paninda." Nanlamig ako. Ganun-ganun din ang nakita ko. Pag-uwi ko, akala ko tapos na. Pero pagpasok ko sa kwarto, nakapatay ang ilaw. At sa mesa ko, nandun ang lumang cellphone na itinapon ko kagabi. Nag-vibrate ito at sa screen nakasulat ng malinaw, "Salamat sa pagbalik." Pagbukas ko ng ilaw, may itim na marka sa braso ko. Parang tanda ng kamay na mahigpit na humawak. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento kong ito. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Divisoria, iniiwasan ko ang mga iskinita, lalo na kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Gusto ko lang ibahagi yung hindi ko malilimutang karanasan ko sa Divisoria. Isang gabi na hanggang ngayon, kapag naiisip ko,
nanginginig pa rin ako. Ako nga po pala si Bob. Bago pa lang ako noon sa trabaho bilang helper ng isang bodega sa mismong Divisoria. Alam niyo yung lugar na matao sa umaga, pero kapag gabi, parang ibang mundo. May mga iskinita na sobrang tahimik, mga lumang gusali na tila tago sa liwanag, at mga kalansing ng bakal at karton kahit walang tao. Isang gabi, pinakiusapan ako ng amo ko na magbantay muna ng bodega hanggang alas 12. May inaasahang delivery raw ng panindang tela galing sa pier. Ayoko sana magpaiwan, pero dahil gusto kong mapansin sa trabaho, pumayag ako. Mga alas 9 ng gabi, halos sarado na ang lahat ng stall. Ang mga ilaw ng poste, kumikislap pa. May ilan pang basurero at mga stray dogs. Pero pagkalipas ng ilang minuto, ako na lang talaga ang tao sa paligid. Sobrang tahimik. Mas tahimik pa kaysa sa sementeryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, napansin kong parang may anino sa gilid ng pinto ng bodega. Akala ko may dumaan lang, pero nang sumilip ako sa labas, walang tao. Bandang alas 10, habang nagkakape ako sa loob, bigla kong narinig yung tunog ng gulong ng kariton na parang may humihila. Pumapasok sa tenga ko yung tunog, papalapit ng papalapit. Naisip ko baka isa sa mga vendor na late na nag-aayos. Pero nang silipin ko ulit, walang tao at kariton. Ang nakakatakot, may isang babaeng nakatayo sa tapat ng bodega, nakaputing bestida, basa ang buhok at may mga bakas ng dugo sa laylayan ng damit. Hindi siya gumagalaw. Tinitigan ko siya, sabay sigaw. "Ate, sarado na po. Bawal pong pumasok." Pero hindi siya sumagot. Ngunit, nang pumikit ako sandali at tumingin ulit, nasa mismong harapan ko na siya. Ramdam ko ang lamig sa hangin. Parang amoy formalin ng paligid. Yung mata niya, maputla. Parang walang buhay. At mula sa bibig niya, may tumutulong parang itim na likido. Hindi ko alam kung anong gagawin. Napaatras ako. Natumba yung mesa. Natapon yung kape ko at tumakbo ko palabas ng bodega. Habang tumatakbo ko sa iskinita ng Divisoria, naririnig ko yung tunog ng gulong ng kariton sa likod ko. Kasabay ng mahinang bulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. "Ibalik mo! Ibalik mo!" Paglingon ko, wala na siya. Pero sa sahig, may bakas ng gulong at mga patak ng dugo. Kinabukasan, sinabi ko sa amo ko ang nangyari. Pero sabi niya, "Hindi ikaw ang unang nakakita dyan, Bob." Kwento raw ng mga matatandang vendor, dati raw may babaeng nadurog ng kariton sa mismong kanto ng bodega na yun. Nadag-anan. Hanggang ngayon, kapag gabi at tahimik na sa Divisoria, maririnig pa rin daw yung tunog ng kariton na dumadaan, kasabay ng boses na mahina pero malinaw. "Ibalik mo!" At mula noon, hindi na ako pumayag magbantay mag-isa. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbabasa ng kwento.